select ang purpose of travel, at i-input ang implied information. This time ay lumabas ang system error, which is OEC not found. Hello! Sa nakaraang kong video ay sinare ko sa inyo ang proseso ng e-travel arrival registration. This time in this video ay susubukan kong ibahagi sa inyo ang proseso ng e-travel departure registration. Ang e-travel departure registration ay required sa lahat ng travelers na lalabas ng bansang Pilipinas. Para sa mga kababayan natin na ang purpose of travel departure ay to work as an OFW abroad, ay kinakailangan po muna ninyo mag-register at kumuha ng Overseas Employment Certificate or OEC mula sa e-registration portal ng DMW website. Ang e-travel system ay i-check ang inyong record sa DMW database kung mayroon kayong valid OEC record. Ang Overseas Employment Certificate ang magpapatunay na ang inyong OFW information ay updated sa Department of Migrant Workers Office. Para matunghayan nyo ang proseso ng pagkuha ng OEC at e-travel departure registration, ay panoorin natin ang video ito. Gamit ang inyong internet browser, hanapin ang DMW website or i-type ang www.dmw.gov.ph. Sa login page ng e-registration, kung kayo ay bago sa sistemang ito at wala pa kayong existing account, ay i-click ang register. Sa registration page, ay i-input nyo ang inyong personal information at isang valid email ID. Ang impormasyon na ilalagay nyo sa registration page ay dapat kapareho ng mga detalye na nakasulat sa inyong passport. At maghintay ng karaniwan ay 24 na oras para ma-validate o ma-confirm ang inyong registration. After nyo mag-register, ay pumunta sa login page ng e-registration, mag-login gamit ang inyong email ID at password ng inyong profile account. Dito sa dashboard ng inyong profile account ay nakasave ang inyong personal information at ang inyong employment contract details. I-click ang balik manggagawa link. I-click ang next. Sa page na ito ay ilagay ang inyong flight departure date. Mahalagang paalala na ang OEC or exemption document ay valid ng 60 days mula sa petsa ng inyong pagkuha. Kung gayon, kailangan ng inyong flight departure date ay within dun sa validity ng inyong OEC certificate. At i-click ang next. Ang page na ito ay naglalaman ng inyong registration details at contract information, kasama ang mga katanungan na sasagutin lamang ng yes or no. Ang unang katanungan ay kung babalik ka sa employer na nakasaad sa iyong record. Kung yes, click yes. Ay kalawang katanungan ay kung babalik ka sa job site na nakasaad sa iyong record. Kung yes, ay katlong katanungan ay kung ang pupuntahan mong employment ay kapareho ng job position na nasa record mo. Ang ikaapat na katanungan ay kung may kamalayan ka na maaari kang patawan ng kaukulang parusa kung mali ang impormasyon na ibibigay mo or sagot na ibibigay mo sa question number 1 na kung babalik ka sa kaparehong employer. At question number 2, na kung babalik ka or pupunta ka sa kaparehong job site na nakasaad sa iyong informasyon sa DMW system. Alinman, sa mga apat na katanungan na nabanggit, ang kinakailangan mong sagutin ng no ay dadalhin ka ng system sa appointment portal kung saan kinakailangan mong mag-book ng appointment, date and time sa pinakamalapit na DMW office sa inyong lugar. Sa pagpunta mo sa DMW office ay kinakailangan mong dalhin ang iyong verified employment contract na nagsasaad ng bagong detalye o impormasyon ng iyong employment. Sa tulong ng DMW officer ay i-encode niya ang bagong detalye ng iyong kontrata sa DMW system upang ma-issuehan ka ng bagong OEC document. Mga susunod na pagkakataon na kukuha ka ng OEC document ay hindi mo na kinakailangan pumunta sa DMW office dahil naka-encode na sa system ang iyong updated employment contract details. Balik tayo sa system, i-click ang yes, and makikita na sa inyong screen ang Overseas Employment Certificate. Matapos niyong kumuha ng OEC document, ay mag-login sa e-Travel Pass registration. Gamit ang iyong registered email ID at ang password ng iyong profile account, ay mag-login.
mag-add ng family member kung kinakailangan, laman ng iyong e-travel profile, ang iyong travel pass history. I-clickan yung travel declaration. Mahalagang paalala na ang e-travel registration para sa mga palabas ng Pilipinas ay maaari lamang gawin within 72 hours or sa loob ng 3 araw bago ang iyong biyahe. I-select ang current user, travel by air, at ang departure type of travel, leaving the Philippines. I-click ang continue. Select ang purpose of travel at i-input ang iyong flight information. This time ay lumabas ang system error, which is OEC not found. Kung ikaw ay nakapag-register na ng OEC sa DMW database, then ituloy mo lamang ang pagsagot ng mga kinakailangang impormasyon. Ilagay ang iyong flight information, ang traveler type, at muli, iselect ang purpose of travel na OFW. And that's it. Nabasa na ng e-travel pass registration ang iyong valid OEC record sa DMW database. Ituloy ang pag-fill out ng form, ilagay ang iyong destination information, country of destination, ang airport of destination, ang arrival dates, at ang place of destination. Ituloy lang sagutan ang iba pang detalye ng form at i-click ang next. Dito sa Philippine Customs Declaration, i-click ang no kung wala ka na may de-declare na currency. Pirmahan ang Customs Declaration form using your mouse kung gamit nyo ang computer at using ang inyong fingertip kung ang gamit nyo ay mobile phone. I-click ang next. Dito ibibigyan ka ng pagkakataon upang i-add ang family member na maglalakbay kasama mo sa iyong biyahe. Kung wala, i-click ang next. Basahin ang summary page at i-click ang submit. You have successfully registered your e-travel departure registration. Nasa screen ang iyong registration reference number na may corresponding QR image. Maaari mo itong i-download sa iyong mobile or computer at i-print. Sana'y kahit papano ay may natutunan kayo sa video ito. Kung inyong nagustuhan at kung maaari lamang, ay pakipindot ang like button sa ilalim, pakihit na rin yung subscribe button at isama niyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming mga videos. Ito po ang inyong Sulit TV. God bless you all and see you in the next one.